adlaw sa Huwebes, February 16, 2023. Huwebes na gid mga kabrigada. Ako si Kath Ilihay Tanog. Sugdan nato ang atong adlaw nga adunay positibo nga panghuna-huna og igong kusog. Ug maayong buntag sa tanang mga nagatutok sa tuwa sa Free TV Channel 39, Sky Channel 35 ug Marble Cable Channel 21. O gawa sa mga gatanaw kanato sa Free TV o cable channels, maayong buntag usab ngadto sa gatanaw sa tuwa sa Facebook Live adlaw-adlaw. Salamat mga kabrigada. Ako si Carol Pizon. Duyugi kami sa duha ka oras nga programa gikan Lunes hangtod Biyernes. Maayong buntag sad sa 26 ka barangay sa Jensan ug syempre sa Tibok Soc Surgeon Region. Happy Thursday mga kabrigada. Ako di ay si Nurse Sturdy Santander. Usa na pud kaniyo nga buntag sa inyo mga kabrigada. Gawa sa mga impormasyon nga among mahatag karong adlaw, daghan pa ang angay natong tutukan karon. Maghisgot kita og mga lingaw, maayong balita, ingon man ang maayong impormasyon. Maong tutok og tan-aw lang diri mga kabrigada. Kini ang Brigada Mornings! Happy Thursday! Yes, happy ka ngayon dahil bukas ay Friday mga kabrigada. Gusto ko yung Ayan. mga pa-aura ko ngayon, very morena. Oo. Ako naman, color blue tong ano ko, damit. Pero parang sa TV parang black, no? parang black. Si blue, grabe ka, Ay, navy blue navy naman. blue. Ayan. Ayan, ako naman ay pang-white. Oo. Pero sige ako ng laki. Anong oras ba ang binyag? Pwede, gusto ko yan. Kasi dyan para kayong dalawa magpupunta ng binya. Ah, kaming dalawa ba? Ayan. Oh, ayan. Fresh naman pala. Oh. Ayan. Gising na't alisin ang antok. Gawing singa ang umaga mo. Ayan, hindi pa memorize. Oh. Yung ano. Ikaw ba, memorize mo? Sige nga. Hindi naman ako kakanta. Siyempre, maayong buntag diya sa ato ang mga kauban, mga kabrigada nga nagatutok sa ato adlaw-adlaw, especially sa ato mga drivers nga sayo pa mata para ihatod ang ilang mga estudyante, ang mga trabahante paadto sa ilang mga trabahuan. Ug siyempre sa ato mga tricycle drivers diha, no? Nga paadto pa lang pud sa ilang mga terminal, amping mo kay tungod medyo ulan-ulan ba ni aging adlaw, no? So medyo kailangan nato ga double safety gyud diha mga kabrigada. Ug sa ato mga street sweepers nga sayo pa nagmata, dagang salamat sa inyong serbisyo mga kabrigada. Og may buntag sa tanang mga kabrigada nato nga nag-start nagpanilhig diha sa gawa sa ilang tugkaran. May buntag mga kabrigada. Og syempre sa mga nagakuha pud og unsa ba ni kanang nagakuha dira og kanang naga house to house bitaw. Nagapamaligya di og ano diri nagakuha. Pandesal. Nagapamaligyag pandesal, naglibod-libod, no? May buntag kaning diha. Umabudbud, dami kaayo. Yes. Suman, no mga Oo. kakanin. May buntag o kay Manong Taho. May buntag diha. Kamusta? Kalami ba nabisa na ako ng taho ni Manong? Og syempre, sa tanang mga kabrigada nato nagatutok ngadto sa Fishport og sa airport, sa mga porters nato, sa mga passengers na nagahulat sa ilahang flight. Maayong buntag ug welcome sa Brigada Mornings. Yeah, maayong buntag po sa atong mga kasambahay nga busy na naga-prepare og naga-prepare sa ilang mga buluhaton karong adlaw og sa atong mga family drivers dira og sa mga kabrigada nato na bag-o lang na human sa ilang morning prayer at naka-tune in ngayon sa brigada. Yes, maayong buntag po. Oy, maayong buntag po sa atong mga mommies. Kaya mga mommies ha, don't miss the chance. Paano to, Mom's Cat? Don't miss the chance na tulungan ang inyong anak sa kanilang growth development. Painumin sila lagi or araw-araw ng YummyVit Multivitamin Syrup. Dahil ang YummyVit ha, hindi lang ito may vitamins, ito rin ay may lysine, taurine, at chlorella growth factor. Kaya ang inyong mga anak ay laging batang damang. Ayan, totoo ka dyan, Momshi. Ayan, Kariel, dahil sabi nga nila, no, karapatan ng mga kabataan ang mabigyan ng tamang alaga. Kaya naman, kailangan natin ng YummyVit, mga kabrigada, dahil para maiwasan din po natin ang pagkakaroon po ng stunting. Ito yung kalagayan or ito yung sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng medyo depreciation doon sa cognitive development and growth development ng isang bata. Kaya naman, bago po umabot ng 3 years old na mga bata, ay kinakailangan YummyVit na natin yan para naman siksik sa sustansya at siksik sa nutrients, mga kabrigada. At ito pa ang siksik
no? Dahil hindi po 3-in-1. 8-in-1 ito mga kabrigada. Mahilig ka ba mag-coffee? Nako, eto ang coffee na para sa'yo, ang Maksan 8-in-1 Santon Coffee. Sabi nga nila mga kabrigada, daghan daw kape ang makaayo, apan dapat siguraduhin nato nga ang Maksan Coffee ang atong kape. Natural ang sagol ug makahatag kaligon sa panglawas kaysa Maksan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Ayos ka dyan, Ma'am Chika. Tama yun kayo na kay dapat sayo pa sa buntag pagmata nato. Maksan Coffee na atong kauban mga kabrigada. O sa mga nagapangutana, kung available ba ang Maksan Coffee? Available ang Maksan Coffee sa mga butika nga dool sa inyo. For product inquiries, ano yung contact number sa inyong screen? 0970-277-7730. Ayan, mukhang masaya si Ma'am Chika rin ngayon, Oo, sobrang saya niya. Sobrang saya niya ngayon. Kasi nakamaksan coffee. Ayan. Laging ganyan. Maksan Coffee with butterscotch! Perfect yun! Oo. Mamaya may padagdag tayo dyan. Ang syempre mga kabrigada, speaking of ayos na buntag, dapat sayo pa sa buntag, makadungog na tag mga good news. Mga niya na atong balitang, ayos! Para sa atong unang balitang ayos mga kabrigada, Drug and Demand Reduction Campaign, gilusad na diri sa Jensen o sa tibuok nasod. Ayan, karinindot kini Ma'am si Kat, Ma'am si Karil, no, kay tungod at naay mga beneficiaries ani 88, no, beneficiaries, aftercare program, 187 beneficiaries. Kani siya kay nindot ni siya nga mugna or programa nga gikan sa DILG o syempre nga suportado pod sa atong current president, no, kay tungod gusto niya ipadayon ang kampanya batok sa illegal na droga sa tibuok Pilipinas. And this is a really good campaign para sa tanan para ma-secured po nato ang future sa atong mga kabataan, no? Nga syempre katong mga bata bitaw na walay na hibalaan, unya karon sa kalisod sa kinabuhi, madala-dala sa mga istorya. Maong nindot kayo ni nga programa para And sa this is ilaha. also to raise awareness, spread and raise awareness about drug reduction. And syempre, para po sa atong mga kabatanunan, no, nga ma-aware sila kung unsa man tong mga bad benefits, no, sa kaning pag ma-involve ka diri sa mga droga-droga. Consequences. Yes. Bad Yun. consequences. Nurse, may na-mention ka ng mga beneficiaries. Sino-sino itong sila? Ay, ito mga beneficiaries natin, ito yung mga, di ba meron tayo sa mga barangays. Ayan, meron tayo dito mga graduate na sa ganito mga programs. And ang maganda dito mga kabrigada, kasi involved, no, lahat ng community, Yes, hindi lang barangay, yes, kundi oo. lahat ng mga sektor na nasa barangay, kagaya ng ating mga schools, kagaya ng mga religious sector, kagaya ng mga youth sector, ayan, involved lahat. The school, DSWD, mga ganon, no? Mga DTI, lahat na. Yes. Ang ganda na kalang hashtag, hashtag Bida Laban sa Droga. Ang BIDA stands for Ano yun? Buhay, Ayan. Ingatan, Drogay, Ayawan. Yun. Ayan. Dati Buhay, kay ingatan, droga, iwasan, drogay, no? iwasan. Ngayon naman, ano yun? Ayawan mo na. Bida, oo. Tama yan mga kabrigada. Pero, ayan, another balitang ayos sa mga kabrigada nato, gitugutan na ang mga bangko sa pagdawat sa mga e-fill ID alang sa mga transaksyon. May mauni mga easy ways, no, nga dili na sila maglisod kung maura ni ID na dala nila mga kabrigada. Oga, it's a good thing po para sa mga tawag nito, mga ordinaryo na katauhan nga walay ubang ID na madala, kundi maura gyud ni. Kaya usually, di ba, when we go sa mga mag-claim taog ka ng mga packages, Pangitaan tag mga- sa kwarta, sir, na kay valid ID? Ma'am, Yes. wala ba ko'y valid ID? Kaya wala pa akong trabaho, dili man po siya pwede gamit ng ID, kaya di man po siya valid. Kaya naman yung usa ba yung sample sa mga valid ID, ma'am, sir, na ba kay license, na ba kay mga wala man ang uban. So medyo maglisod good. So good thing, kinaan na gining Philippine ID nato, no, nga madawat na gid siya bisag asa. Yeah, dawat ni siya, no, sa mga Bangko Sentral ng Ayun. Pilipinas. Kaya kung mag-open ta mga kabrigada o ka na Bank account? pwede ni siya dawaton po di siya sa DFA. Kay bago lang na ako'y nakita na rant sa Facebook, Ilongga siya na babae. I don't know if nakita ninyo. Video. Oo, video. Nag-ano siya na, ano ni man? Nga magkuha tag sang ID. Pabalik-balik kung patanga ko agay tag sang ID sa kay pangitaan pa daw siyang ID. Kukuha ka ng ID, ang requirement, valid ID. So, grabe gito ang iyahang kasuko, no? Sa mga tong mga agencies nga kay galisod siya maghatag og valid ID. O, Pero kagaya sa rin kani, yung nabasa ko rin sa social media, mga fresh graduate nag-apply. Oo, yan. Pagdating doon sa company, ay, kailangan namin ng 2 years experience.
Paano makakapasok yung mga fresh grad? Kailangan ng 2 years experience, di ba? Dapat ang sagot nila, ay sir, mag-e-experience pa po kami sa inyong company. Magto 2 years po O, kami yan yung dito. common struggle ng mga ano natin, ng mga fresh graduates. Pero kudos dun sa mga companies, iba't ibang mga agencies no, na tumatanggap ng mga fresh graduates. Yan. Kaya balitang ayos talaga tong Yes. ID na to dahil hindi napapahirapan sa And paghanapan ng Speaking IDs. of, natanggap nyo na ba ang inyong mga IDs? Hindi pa. Dapat Oo. kukunin na. Ako sa family namin, andyan na, kina mama, Wow. sa mga kapatid ko. Yung akin, yung pinadala pa lang na copy na electronic, ayun pa lang. Ako naman ang sabi, September daw. Baka sa ibang bahay pinadala. Ay. Hindi kinakabahan. Baka ibang Or kapiliha yun. baka na-return to sender kasi walang tumanggap sa bahay. Kasi dapat it should be you, di ba, personally yung tatanggap. Pero yung sa inyo, NARS Third, yung natanggap ID nyo, na yung talaga, mga talagang kabrigada. ID. And Pero kinil- they can claim, di ba, the Sa barangay. the electronic ID. Sa barangay, meron na mga kabrigada mag-text yung mga barangay secretary, yung mga naka-assign dyan na, "Hello ma'am sir, good morning. This is from Barangay Katanggawan. Nandito na po ang inyong Philippine ID. Paki-claim na po." Ayun. Wow! Yay! Balitang ayos talaga Yes. yan. So, another balitang ayos, mga kabrigada, no? Mag-uuma sa Pampanga. Nakadawat og libreng abono. Wow! Galing naman ito. Mga 7,292 na ang kabuang bilang ng mga magsasaka no ang nakadawat og abono. And what's good with this is tagduha sila kasako nga abono, no? Ang ilang nadawat, each of them. So, dakong tabang ni balitang ayos ni sa atong mga magsasaka. Kay I believe mahal ba ng abono, Nars? Mahal. Actually, gani mo na pinaka-problema karon sa ato mga farmers kay naga-increase ang mga prices sa mga palitunon when it comes to abono, mga pampataba sa ilang mga farm. Pero ang presyo sa ilang mga produkto mura gihapon. Mo nang nakasad diri sa Philippines ba kay di na bidili bitaw nato makita, no? Di nato matagad ang importansya sa ato mga farmers no nga kung wala ba ang mga farmers wala tay ikaon, wala tay makaon kada adlaw kay dira gid nagikan ang ato mga food products no tanan-tanan sa ilaha. O bitaw mga kabrigada, usa ni kanindot nga lakang nga gihatagan og importansya ang atong mga farmers kay dili lang ni siya actually balitang ayos sa mga farmers, balitang ayos ni sa tuang tanan kay buot pasabot ana mga kabrigada ma-maintain ang ilahang income og at the same time makahatag sila nindot nga mga vegetables, di ba, mga Yes, products nga Quality products. quality products mga kabrigada. O sa tanang mga farmers nato nga naginahinay naghikot diha kay padulong na sad sa ilahang farm maayong buntag. Ayan, so syempre dapat yung mga nadunggan before nakatong Department of Agriculture nato sa region or bisag asang lugar diri sa Pilipinas, ihatag po mga assistance, cash Yes, assistance, di ba? So yes. padayon ra na mga kabigada kay dako kay nang tabang sa ato mga farmers kay syempre ang mga Pinoy man gyud kinahanglan gyud ang mukugi gyud ta sa atong pagtrabaho adlaw-adlaw. Syempre daghan kay salamat no kay nagatutok mo diri sa amua adlaw-adlaw mga kabigada og karon amua na pong ihatag sa inyo ang mga fun facts o mga patrivia diri lang sa Maodiay. Mga kabrigada, kabalo ba mo karon ang adlaw sa ginatawag natong Innovation Day. Ang Innovation Day ginasaulog sa Pebrero 16 aron ilhon ang mga papel sa bag-ong kahibalo sa paghimo sa usa ka nasod nga mas abante ug gamhanan. Kini ang adlaw nga kamaayo nga paagi aron dili lamang ipabati ang naglungtad nga ani sa mga siyentista nga gipabilhan o gipabilhan apan nagdasig usab kini sa mga batan-on nga magpadayon sa usa ka karera sa teknolohiya. Kining special nga adlaw mga kabrigada nagsaulog sa mga nahimo sa siyentipikong komunidad ug pag-abli sa mga pultahan sa bag-ong mga teknolohiya. Ang mga imbensyon ug ang mga karera alang sa mga batan-on nga henerasyon. Ayan, ako mga mom, ganahan ko aning innovation na word because as a youth leader manggod, we need to innovate no every day gyud sa among life before. Okay? Ako ganahan ko ani every time na for example na ay mga evaluation sa barangay, ang pinaka first question manggod ana, as a youth leader, what are your innovations? Now when we talk about innovations mga kabrigada, unsa pa to yung mga bag-o nga ideya, bag-o nga programa nga inyong namugna within your barangay or within your community. Kay naman gud tay mga existing na mga program na, di ba? For example, feeding program, di ba? Existing na. So, ano man yung mga inobasyon na ginawa ninyo para sa programa ng feeding
feeding program. Di ba mga ganun? So yes. innovations natin dyan, pwede ding na na we create partnership, no? Nagkaroon kami ng memorandum of agreement na yung mga partners natin mag-provide ng support para sa mga bata. Oy, nindot po ani Nars and Mom's Kath, no, mga kabrigada, kay naiginaingon na RA 11293, mao ni siya ang Innovation Act sa Philippines, wherein ang National Innovation na ay gimugna na National Innovation Council na mag-support sa atong mga sa atong mga Filipinos na naay innovative ideas o kanang naay mga potentials, no, daghan sa ato ang mga Pinoys, no, na in different sectors actually, no, ang gamugna na og development para sa improvement sa atong kinabuhi. Wow, in general. Mga new technologies, new discoveries, mo na pinaka-kailangan lalo na ngayon sa mga apps, sa internet, no? So, kung kamo mga kabrigada na amoy mga innovative ideas dira, no? Padayon, no? Research on it kay naatay National Innovation Council na pwedeng magtabang sa ato. Hoy, nindot ka ini. Mao na siya ginaingong mga kabrigada. Inspire to innovate, innovate to inspire. Ayun, napakaganda. May baon ka today, Oo, syempre hindi pwedeng kayo lang dalawa dyan. Gusto ko yan. Syempre mga kabrigada, kamo baon sa may pinaka-best nga innovation nga gibuhat ninyo, no? Kung naamoy ang pinaka-best diya, no? Sa mga youth leader nato dira, sa mga tao dira karon nga nagatutok sa atua, i-comment lang sa ato ang Facebook page Brigada Mornings kay live ta karon. Og syempre mga kabrigada, kung gahapon nag-celebrate kita og Butterscotch Day, karon naman nga kabrigada mo celebrate kita og Almond Day. Ayan, sa baring almond mga kabrigada, mahimo nimong isalibay kini sa usa ka salad, galingon kini sa harina, almond flour, gamiton kini alang sa usa kahimsog nga alternatibo sa gatas. O mukaon lang og pipila alang sa snack sa hapon. Ang mga almendras or almonds usa sa labing daghan og lamian nga mga nuts, puno sa vitamin E, magnesium og fiber ang mga almendras, makapahimsog kaayo og makatabang gani sa pagpakibatok sa sakit sa kasing-kasing. Na ani omega-3 siguro mga kabrigada. Busa karon nga February 16, National Almond Day, atong hatagan og pasidungog kining gagmay nga powerhouse nga puno sa kaayo. Ang Almond Day! Actually, isa na sa mga favorite na ako nga kanang kaun-kaunon. And then, coated with chocolate. Coated with chocolate. Diba? Because I love chocolate, mga kabrigada. Pero ang chocolate tag yun used to actually ni mo. No, it's the almond. 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 Yes. Nindot na, Nars, no, kay ang 1.5 ounce sa almond would kat mong ingon nga ni Ma'am, nabasa ni Ma'am Kat kanina, would help us kanang get rid or kanang risk of heart diseases. Medyo nahirapan ako doon na. Actually, no, abi na ko dati, Ma'am Kat, kaning almond, naaran ni sa abroad. Kaya usually, Ma'am Goy, pag ako yung mga kapitbahay sa una mga kabrigada nga mo abroad, mo nang pasalubong. So, ang sa isip na ko, saan ni mapalit? Sa abroad lang ba ni? So, paglaag na kong mall, daghan di ang almond. Daghan, yes. Labi na ito, coated with chocolate. Pero is a little bit pricey. No. Oo, nakausahay bitaw kanang himuon mo siyang snacks, 5 lang sa kabuok. Kay pasimurot na. Ay, 5 ako, ano lang yun, isa lang yun. Ang isa, maabtan pag tulo ka bulan. Ang isa, small bite. Dilap lang. Okay. Ako mga kabrigada, dili ko small bite, kay ganang kong daghan. Kay karon ang fat Thursday day. Ngayon ang araw ko. Sino ba dyan makarelate mga kabrigada? Ang Fat Thursday, talagang Thursday, mahitabo sa Webes sa dili pa ang Ash Wednesday sa Pebrero. Sa dili pa ang 40 kaadlaw nga panahon sa Kwaresma o sa Ulugon sa February 16 ning tuiga og kinig yun ang imong ginahuna-huna. Kini ang panahon sa pagpatuyang. Samtang magkaduol na ang panahon sa Kwaresma, ang pagkaon na himong sentro sa mga huna-huna sa daghang mga tao. Walay sama sa pagpuasa nga makapahuna-huna natong tanan mahitungod sa pagkaon. Ilabi na kadtong gidili nga mga pagkaon nga puno sa calorific goodness. Kung ang mga donut mao ang unang butang nga nahuna-hunaan na husto ka na sa dalan
tungod kay kini nga holiday nga nagikan sa Poland. Mahitungod sa pagpuno sa imong nawong sa mga Polish nga donut na ilhan nga punch ayon, punchki. Ayan, punchki. Og pipila kauban nga mga exotically nga ginganlan og mga tamis nga pagkaon. Ayan, mga kabrigada, sino makarelate sa akin? So, hindi pala dapat Fat Thursday. Sweet Thursday. Yeah, kasi Tamis ang man. ibig sabihin ng fat sa Polish is fried sugary goodness with different type of punchki. Kaya So, ganyan. pwede apildiri ang paypay. Paypay, pwede. Oo, pwede apildiri ang banana Q. Oo, Pwede. para makarelate ta, mga kabrigada. Oo. Ayan. Pwede ang almond coated with chocolate. Ay, talagang Salman pinasok ka, ang almond ko. Dili ba ko ito gina-fried? Gina-fry ba ito? Hindi, i-fried na ko to. Pwede. Pasandi good siya kung magkaon siya fried. Kabalo mo sa makarelate ko dire. Unsa man? O, tan ako ninyo. Unsa man? Unsa man? Shakoy! Oo, Diba? yan yung sa atin. Shakoy with chocolate. At alam ko kung saan makakabili ng masarap na shakoy. Alam Hindi ko sasabihin. Doon sa kaibigan ko. Nakakilala ko. Sa kaibigan nila, baka naman. Batiin natin. Baka pwedeng palibre na lang. Oh. Huwag na natin i-mention yung pangalan. Batiin na lang natin si Mama, Princess, si Ma'am PJ, o si Sir Yes. Eman. Baka naman Ayun. pwede mo kami padala ng pasyakoy Pwede din sa i-guess umaga. natin sila dito. Oo. Diba? Dahil Fat Thursday. Oo, good morning kay Mama Aisha. Ayan. Ayan. Sana magbibigay sa atin ng Oo nga, shakoy. no? Pero Message ko nga. Yeah, one thing for sure, kami ay mamimigay ng Brigada products Iyon sa ang inyo. gusto ko. Sagutin niyo lamang ang question of the day. Eto ha, unsa ang labing romantikong salida nga imong nakita ug ngano? In Ay. English, ang mga wala nakasabot. What's the most romantic movie you've ever seen and why? Bago lang. Nanood ako nito. Bago Ano? lang. It's a Korean movie. Ay. Ang title niya is On Your Wedding Day. Oh. Maganda siya. Super maganda. Basta you have to watch Napaisip ako it. sa mahilig manood ng Korean drama. Ano kaya yun? On Your sa Wedding aking Day. Maganda library siya. file. Ako naman, di ako mahilig masyado manood ng mga movies eh. Ay, ano kasi, kamain lang ng almond with I coated prefer with to study chocolate. kasi. Grabe naman talaga tong first honor natin. Ano? Study. Okay, anong ibig sabihin ng Oh, posh? sige, kung dahil mahilig kang mag-study, anong gawin nila kung meron silang sagot? Siyempre, pag may sagot sila mga kabrigada, i-comment ang inyong mga answers dito sa atong Facebook page, Brigada Mornings. Ayan, pwede na po i-text na sa atong contact number, 0930-764-0675. Ayan, mga kabrigada, aduna ka ba'y favorite nga movie? Ayan, send sa mo ang title sa movie na ganahan mo mga kabrigada. Romantic, ha? Oh, romantic movie ha, not just a movie but a romantic movie katong gikiligin mo mga kabrigada kay Love Month pa man gihapon kita. Og syempre sa mga kadaog, claim your prizes here at Brigada Complex. Pangitaala si Ma'am Aisha or si Ma'am Rio o pwede na ninyo dalahon na inyong e-feel ID. Mudawat na taan ang mga kabrigada. Og syempre ang text nagikan sa muang nga kamugyod ang nakadawat sa kamugyod ang nakadaog sa atong papremyo mga kabrigada. Ang oras nato karon 6:07 sa buntag diha lang mo og mobalik pa ang Brigada Mornings! Ania ang mga balita karong adlaw Huwebes. Gibutihag sa otoridad sa San Isidro Police Station sa General Santos City nga duna na sila'y ginatanaw nga person of interest sa kaso sa ransak nga nahitabo milabayng semana Pebrero 6 sa gabi ning kasamtangang tuig. Kahibaluan nga duha ka pribadong establishmento ang giransak sa naisgutang petsa sa may barangay Mabuhay ning Dakbayan sa syudad. Asa 190,000 ka pesos ang nadagit sa sospetsado. Isa-isay pa ni Police Major Jason Baynosa ang station commander sa maong buhatan nga padayon pa ang pagpangalap nila ug impormasyon aron masikop ang mga nagabuhat og daotan sa syudad. Ingon man ang pagpatrolya nila matag adlaw sa ilang area of responsibility. Samtang usa ka gasolinahan sa Philam Avenue, Barangay Fatima General, Santos City natulis Pebrero 14 pasado alas 9 sa gabi ning kasamtangang tuig. Nasayran nga kini ang ikaduhang insidente sa pagpang-hold up sa dakbayan sa Jensan sulod sa bulan sa Pebrero ug sa investigasyon sa otoridad sa Fatima Police Station ni gawas nga ang suspect tulo ka buok ug nakasakay matud pa sa usa ka motorsiklo nga walay plate number. Sa pakighinabi sa mga otoridad sa biktima, miduol ra kini
og kalit sa may cashier booth ug nanutok sa ilang pusil. Dayon gipugos pagkuha ang halin sa gasolinahan nga mukabat sa 12,500 pesos. Human paspas nga nisibat. Samtang saysay pa sa kauban sa mga biktima nga si alias June, wala kini magdahom sa nahitabo nga natulis ang iyang ginatrabaho ang gasolinahan. Sa karon, padayon pang ginasuta sa mga otoridad ang ilhanan sa mga akusado. Sa lain pang balita, gikan sa Kidapawan City, nadugangan pa ang mga lokal nga panggamhanan nga nagdeklara og suspension of classes sa North Cotabato human sa walay huno nga pag-ulan nga miresulta og pagbaha. Una nang nagdeklara nga walay klase adlong Martes ang Kidapawan City LGU ug makilala LGU tungod sa makusog nga ulan nga miresulta sa pagbaha sa daghang lugar. Kagahapong adlaw laing mga LGUs ang mideklarasap og suspension of classes tungod sa mga pagbaha. Partikular na ang Mlang, Matala, President Rojas, Magpet ug Kabakan, Cotabato. Sa kasamtangang sitwasyon sa barangay Dungguan lang, daghang mga residente ang namakwit ug temporaryong nagpundo didto sa Poblasyon B Covered Court human nga nabahaan ang ilang mga balay. Adunay pipila ka mga panimalay ang naanod ug nangaguba. Samtang ang uban, atop na lamang sa ilang panimalay ang nakitaan. Samtang sa tulunan, miawas usab ang tubig baha gikan sa Palma Perez, Mlang ug New Caridad Tulunan River ug daghan gihapon ang mga panimalay ang nabahaan. Sa ulahing balita, gideklarang non-working holiday sa Malacañang ang ulahing adlaw sa selebrasyon sa Kalilangan Festival tuig 2023 sa Gensan. Ang pagdeklara nga non-working holiday sa Gensan sa maong petsa ilawom sa Proclamation No. 157 tungod sa 84th founding anniversary ug 34th Kalilangan Festival sa syudad. Kini usa ka pamaagi aron mahatagan og oportunidad ang katawhan sa syudad sa Gensan nga makaselebrar og partisipar sa mga aktibidad sa Kalilangan. Opisyal kining napirmahan ug naaprubahan kaniadtong Pebrero 13 ning kasamtangang tuig. Kini si Hannah Perez para sa Brigada TV in the heart of changing lives. Para sa weather update, Gensan pabiling apektado sa trough sa low pressure area. Apektado gihapon sa trough sa low pressure area kun LPA ang Palawan, Visayas ug Mindanao hinungdan sa mapanganurong panahon asa lakip ang Gensan makasinati sa maong dagan sa panahon. Mitala sa 33 degrees Celsius ang sukod sa temperatura sa dakbayaning adlaw apan dili tantong init tungod sa baga nga panganod bisan pagbuthos sa adlaw. Samtang ang Cagayan Valley, Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, ingon man ang Metro Manila o rest of Luzon, makasinati gihapon sa epekto sa northeast monsoon o bugnawong panahon. Apan lauman usab ang cloudy skies with rain sa pipila ka mga lugar. Ang sukod sa temperatura sa nasod ang nagadula sa 20.6 hangtod 31.6 degrees Celsius. Mo ka na ang atong latest weather update mga kabrigada. Maunang tutok lang mo adlaw-adlaw diri sa Brigada Mornings para kabaluta sa atong panahon. Karon atuan na po ang ubanan, si Shami maglaag ta all over the region. Aniya na ang Lakwat Shami. Lakwat Shami! Hello mga kabrigada! Nagapangita ba ka mong lugar nga nag-offer variety of food nga carry lang sa bulsa? Uban ko din sa Lakwat Shami! Kainan, where you can eat different cuisines. Lamig yun og daghan kag pilian. Og mas okay, tilawan gid tanan. Perfect for barkada, couple, ug of course, pang-pamilya. Dini sa Gensan, gitilawan gid nato ang mga managlaing cuisine nga makita ra in one place. Nakahinabi usab nako si Anthony Mateo. Actually, it started idea nung pumutok yung pandemic. So, we conceptualized the business kasi, di ba, medyo naging malakas yung demand ng mga online services and delivery. So, ito usually, parang vacant lot lang ito. Itong property na ito. And then, we conceptualized the idea na ano kayang pwedeng gawin namin
para mabuhay yung lugar and somehow pag dumating yung panahon na maging normalized na lahat. So we come up the idea, siguro food park yung magandang business. Second pa ni Anthony, miagi isab silag pagsuway, miagi og proseso sa ilahang pagsugod. Ang iyaha lang, makatabang lang yun sa mga small business owners nga makasugod sa ilang negosyo. Gipreparahan gid kita aron matilawan ang mga best sellers sa maong food park. So hello mga kabrigada, og karon kauban nato si Sir Anthony para i-share sa ato kung unsa ba ni nga mga cuisine charot. Yeah. So sir, pwede nimo iingon sa mo kung unsa ba ang mga naka-serve dinhi karon? Ay, mayo. May ko na ako kung sa mga specialty na makita ninyo dire sa Springville. Sana all. Kani is para sa barkada na yung mga platter dire. Kani makita nimo. Di man siguro sa mga taga-general, di man yun malahi sa tuwa. Makita na to, na ituna, na yung mga manok, na yung lumpia Shanghai, na mga sugba-sugba yun yung mga specialties niya. So, kanipod, akong i-introduce, ang isa ka na dire is more in Indian food. So, makita ninyo, di na natin malikayan, makita ninyo mo. So, Mga gusto Indian food o at least na offer ang place. na ma-offer. So, as usual, ang atong Filipino favorites, ang sisig, kansi, kansi, beef steak, na taimano. So, ang next na ko ipa-introduce sa inyo para makita ninyo, ano yung pinaka-specialty po na mo dire, isa po na specialty dire. Kani, makita ninyo, may mga tacos, fries, na American steak, na sizzling, ribeye steak, o beef pares. So, dapat try ko ninyo ang beef pares dire. Napod may og ang amo mga frappe, og mga milk tea, og mga drinks. Wala ta sir? Okay na, okay. Approve. Kanan niya, bye-bye. Kini ang Lakwat Shami para sa Brigada TV, in the heart of changing lives. Lakwat Shami! Dagang salamat, Lakwat Shami, sa usa na pud ka busog nga buntag. Vintage yung taan. Anong busog? Gutom na buntag. Si Shami lang din ang busog. Si Shami lang yung busog, mga kabrigada. For sure, mga kabrigada natin natatakam din. Yes. Kakanood ng mga videos or ni Shami about food. Kani mga na-feature ni Shami, naka-add to na ba mo sa mga Yes, mga yes. ubay-ubay po na naatohan na po na ako. Lamian jud mga kabrigada ang mga pagkaon mo. Nang kamo kung nagapangita mo og mga bag-o nga pagkaunan, kauban iyong pamilya, pwede ra ninyo i-review kaning mga segment ni Lakwat Shami adlaw-adlaw kay makita ninyo diha na naadi ay diri sa ato ang rehiyon. Labi na sa General Santos City kay daghan kaayong mga pagkaunan diri mga kabrigada. Og syempre, karon natuwa na pong adtungan ng paborito, mga pinakapaborito, ayan, sa atong mga estudyante o sa atong mga teachers, no? Muna nagatutok sila adlaw-adlaw diri sa ato ang mga kabrigada niya na atong pa-history karong adlaw niya na ang karong kaniadto. Mga kabrigada, nakaila pa ba mo kay Apolinario Mabini? Kabalo ba mo nga katongan ni adtong Pebrero 16, tuig 1899, si Apolinario Mabini ni sulat ngadtong kang Galikano apisible sa Hong Kong nga nagpahibalo kaniya sa pagbuto sa Filipino-American nga gubat. Ni adto nga Pebrero 4 ug gibasol ang mga Amerikano sa pagsugod sa panagsangka. Si apisible ang igagaw ni Dr. Jose Rizal og co-founder sa La Solidaridad, usa ka Filipino nga organisasyon nga nangita og Filipino nga representasyon sa Spanish courts og Nationalist Party. Ang labing karaan nga partido sa political sa Pilipinas. Ayan. Ma'am Karil, kinsa ganin si Apolinario Mabini, siya ang utak ng The Filipino Revolutionary Leader. Utak ng katipunan. Nang himagsikan. Yes. Yun naman sinabi ko kanina, di ba? Revolutionary. Yes. Ayan. Siya yung ating, di ba siya yung polio victim? Yung dakilang lumpo na tinatawag mga kabrigada. Pero wag ka. Kahit lumpo siya ay isang lawyer. Yes. Yes, isa din siyang legal and constitutional advisor. Kaya at his time, nung panahon na yon, maraming may ayaw sa kanya. Pero dahil sa sobrang galing niya,
na ano talaga siya, nakikilala. And ito pa, Ma'am Shikaril, another patlibya sa ating mga estudyante na noong na-establish ang Republika ng Pilipinas, di ba? Siya ang kauna-unahang naging Prime Minister. Yeah. Ayan. May Prime Minister pala ng Pilipinas. Noong mga panahon na yun, kasi di ba, nag-innovate din. Dahil nga, innovation The day first today. Republic of the Philippines, the first Prime Minister. Ang galing, may natutunan naman ng ating mga estudyante. Yes. Gusto ko talaga tong segment na ito dahil siguro kung ako yung estudyante, nanonood ako lagi ng Brigada Mornings dahil dito. Dahil para feeling ko bright ako pagdating ko sa Ay, klase. ayan na, karong kaniadto na, magtanaw na ta. At saka maganda pa talaga dito sa program natin sa Karong Kanil Adto is, it's ano ba, simplified siya. Mas pinadali ang Yes. pagsabot sa ilaha o Lalo mas na, dali pag si ma-retain. Norster, yung nag-explain. Ay, ganun ba yun? Oo, pabor-pabor kami, si Ma'am pati kami. Hindi, may natutunan. kasi nga di ba ang Ay, pagbasa ko tayo. kanina, paboreto. Oo, paborito niya Di na nga namin inulit ko pa. Anyways, eto mga kabrigada, galing po kay... okay. Galing po kay Norster, di puntahan natin ang another Hollywood star naman mga kabrigada, no? Hollywood actress. Ayan, noong February 16, 1989, mga kabrigada, gipanganak si Elizabeth Olsen. Ayan, kinsa man ni siya mga kabrigada. Yan, si Scarlet Witch, kung nakailan mo niya mga kabrigada. Elizabeth Chase Olsen, o mas nailhan nga Elizabeth Olsen, mao ang manghod ni Mary-Kate o Ashley Olsen, nga mitumaw isip talento nga horror film actresses sa Martha, Marcy, May Marlin, o Silent House. Gipatugtog niya si Elle Brody sa 2014 film nga Godzilla o Scarlet Witch sa 2015 blockbuster Avengers Age of Ultron. Si Elizabeth mas bata og 2 ka tuig kaysa iyang mga magulang nga babae. Kinsa may atras gikan sa pag-arte aron mag-focus sa ilang career nga fashion career. February 16, 1989. Ipanganak siya. Kabalo pa mo ang kanindot ani sa iyaha. Dili siya kanindot. Actually, it's a fact. Fan fact para kay Elizabeth. When she was 10 years old, she's trying to change her apelyido. Kay dili siya gusto nga ipabalo sa tanan nga igsuon niya Ang twins. ang twins mga kabrigada. And nag-start siya sa iyahang acting career actually 4 years old. That very early. Yeah. Pero I love her character talaga sa Age of Ultron na Scarlet Witch. Ayan. Kagwapa ba Pero niya, niundang siya as actress, kaya nag-focus siya sa ilahang fashion line. I think Mom's The Cat. Sisters. Yeah, The Sisters At siya din. already have, daan na ang sisters niya, no? Si Mary-Kate ug si Ashley. Na sila yung fashion line, The Road ang Yan. ginatawag. Yes. And just recently, no, nagsunod siya sa steps sa iyahang sisters. Yan, from Elizabeth Olsen. Adto na punta mga kabrigada sa R&B. Kisang gahili og R&B dire. Sabi kasi ni Roland Dean, siya nanonood ng R&B. Praise and worship daw ang kanyang pinapanood. Pinapakinggan. Pinapakinggan, mga kabrigada. Yes, dahil karong February 16, no, ang R&B singer na from The Weeknd, no, gipanganak. Kinsa ni siya? Pinaagi sa tinuod na pangalan na Abel Makonnen Tesfaye na tawo ni adtong February 16, 1990 sa Toronto, Ontario, Canada. Siya usa ka Canadian rhythm and blues singer ug songwriter nga tingali labing na ilhan tungod sa iyang klaro nga mga kanta bahin sa sekso ug droga. Kasag kadaghanan ni ini nga autobiographical ug tungod sa iyang nagkataas nga falsetto ug ang singular nga tremulo ni ini. Nailhan siya sa iyang sonic versatility ug dark lyricism. Ang iyang musika nagsuhid sa escapism, romance ug melancholia o kanunay nga giinspirar sa mga personal nga mga kasinatian. O ang kanyang pangalan og na siya sa group na The Weeknd. Ako no, mahilig magikog music, pero I'm not into ano talaga. Mahilig pa na. Mahilig ako sa music, but I'm not into R&B songs. Yeah. No? Mga ano ba yung mga genre ang gusto mo? Mga Classic. music? What, like, Rock for FRC, foreign rock country music. Yun like, talaga mga ano yung gusto mga ko. foreign rock na yan?
Listen. Listen. Cold love. Kasi ako, okay din tong R&B. Kasi meron tayong mga R&B na Filipino artists, di ba? Sila Johnny JR, Lloyd. sila Chris Lawrence, di ba? Yeah. Sa babae naman, si Kyla. Yeah, Diba? oo. R&B stands for rhythm and blues. Yes. Ay. Yeah. Ano bang R&B? Sample nga. Pinasample naman ako, Oo. hindi nga ako mahilig. Ay, hindi ka na mahilig. Kasi ikaw yung kumakanta sa ating tatlo eh. Wag na, pinahovita ako. mga kabrigada, before pa tayo mapunta sa Hovita dahil yesterday yun, ano? Ayan, mag-isip-isip na tayo kung unsa ang ato ang pinaka-favorite nga romantic movie nga nakitaan ninyo og nga no. In English, what's the most romantic movie you've ever seen and why? Ako, yung ano ba yung sa akin? Titanic. Pero wait, hindi ako nag-ano, Makati lang talaga. Ang sa akin, hindi. The Notebook. Ayan, gusto ko yung The Notebook na yan. O, ikaw, Nars, mag-isip ka nga ng romantic Ako, movie. ito naman, naisip na ako. Parang yung sa Korean din, yung Descendant of the Sun. Maganda din yung Series movie naman niya. itong pinapas. Oo, yan yung mga movie. pinapanood ko. Hindi nga ako mahilig sa movie, di ba? So series. Oo. So baguhin natin ang tanong. Pwede rin siguro series. Ano yung movie ni Mandy Moore? Tuesday. Hindi, yung Mandy Moore. Nakalimutan ko. Sumikat yun eh. Sumikat na kanta yun. yes. A Walk to Remember. Ayun, A Walk to Remember. Yes. Ngayon, na-remember mo na. Hindi ka talaga Because you need to take a walk. Kaya ka nagiging single, Nars. Kasi Kasi halos siya lahat nanonood. nanonood ng movie. Oo, diba? Kaya- Para meron kang inspirasyon. Oo. Ayoko At na, meron okay na ako. Ay, bitter pa rin talaga. Sige, I'm pagpipin na good. natin. Antayin natin po next February 2024, single pa rin si Nars. Ang tanong. Sige, wag na lang. Ay, before pa tayo mag-conclude ng kanyang love life next year. Yes, all Nicholas Sparks books and movies. Yan, The Notebook. Yan, di ba sabi ko, A Walk to Remember, The Best of Me, and The Lucky One. Siyempre, Ma'am si Karil, Ayan. kung sila itubag. Oo. Yes, isend nila kini sa text, sa atong text line na 0930-764-0675 with their name and details, no? And pwede po nila ibutang sa atong comment, sa atong Facebook Live na ongoing karon sa Brigada Mornings, ang inyuhang tubag. And ayaw silang hawa, Nars and Mom's Cat, kay natay guest unya. Special guest daw ito. Kakain na naman ba tayo? Ay, nako. Natay special guest mga kabrigada mo ng atangan ninyo ha. Ayaw mo Yes. gawa, tutok lang mo kaya special good kaayo ni mga kabrigada. Time check tayo at 6:35 sa buntag. Dira lang mo kay natay special guest unya nga makauban nato. Diri lang sa Brigada Mornings! Welcome back mga kabrigada. Mahilig ba mo og pizza? Karong buntag na atay makauban para atong masuwayan nganong kitang mga Pinoy hilig mo kaon niining maong pagkaon maski dili man mga Italian. Hindi Italian. And syempre, para po makabaluta sa mga stories sa atong mga kabrigadang madiskarte, kauban nato ang owner sa Pizza Heist, si Sir Jefferson Mandid. Good morning, Brigada Mornings po sa iyo. Morning. Sir Jefferson, musta po kayo? Kinakabahan ba Okay kayo lang. ngayong morning Medyo. na ito? Ayan. Dahil kinakabahan si Sir Jefferson, i-greet niyo po muna, sir, ang inyong mga kapamilya na nanonood sa atin ng mga kaibigan. Hello po. Good morning. Yun. Yun. Good morning. Good morning lang muna. Mga kabrigada, kasama pala ni Sir Jefferson ngayon ang kanyang pamilya. Very supportive. Opo. Si Sir Romeo, balita ko. Yan, si Sir Romeo, Yes ang po. tatay nyo. At saka ang mommy nyo. Of course, ang inyong asawa at anak. Ayan. So, balita ko si Sir Romeo, fan namin. Yes Fan. po. As always. Laging nanonood ng Brigada Morning. Salamat po, Sir Romeo. Ayan, Sir Jefferson, balik tayo. So, you're into pizza business. Yes po, ma'am. Actually, we're on our almost 3 years na po kami nag-umpisa. And then, started way back 2020, to be exact, by May.
May. Yes, So so- that was before pandemic. A little bit Yes, before. Uy, grabing struggle nun. Yes, Sir po. Jefferson, bakit po pizza ang naisipan yung inegosyo? Actually, accidentally lang po. Kasi bago kami nag-umpisa, without any knowledge about pizza. So, one time, si wife, naghahanap ng merienda para sa anak namin. oo. And then, yung anak ko, mahilig mag-internet. Oo. And then, yung pizza ang una naming nakita. Without any idea na mag-pizza. Mag-pizza. Yes, So gumawa si wife. Ano po pala pangalan ng wife nyo? Si Honey po. Honey. Ay, Honey. Ayun. Gumawa si Mom Honey ng pizza. Yes po. Homemade pizza. Homemade po, para literal. lang sa Anak snack ng inyong anak. Yes Ang po. galing naman. Paano nyo yung na-conclude? Siguro masyadong nasarapan ng inyong anak. Pati kayo. Actually, si wife, without any idea regarding sa pizza. And then, siguro, through other network, practice. And then, yung unang gawa ni wife, nagtaka kami kasi naubos ng mga anak namin na hindi sila mahilig sa pizza. Ganun. So, nagtaka kami. Okay? Oo. And then, syempre, bibisita kami sa parents namin. Dala kami ng pizza, yung homemade namin sarili. Yung mga, naubos din. Naubos din. Oo. Pero kayo, sir, kayo mismo or si Mom Honey, mahilig ba kayong kumain ng pizza? Yes po, kami. Mahilig po kami kumain. Ayun. Yes po. Kaya alam nyo kung anong klaseng lasa ng ganito. Yes po, When yes you say po. pepperoni, Yes ganyan, po. no? Pero, So, sir, paano yon? So, naggumawa si wife ng pizza at first. Paano nyo na-conclude na eto na yung time na magbe-business na tayo? okay. Regarding sa, mag-isip kami ng i-business, wala pa po. Sa totoo Oo. lang. So, accidentally, yung kapitbahay namin na sumabay kumain sa mga bata namin, Oo. nagpagawa sila. Nagpagawa Yes, ng ma'am. And then- siya ang first customer? Yes po. Customer na Kasabayan ba niya- yun? Or Hindi pa po. shinare lang? Shinare lang. Shinare lang. And then, Oo. syempre, siguro magpagawa sila, mahiya na libre lang. Sila na presyo muna. Nag-offer ng Nag-offer bayad. So, Ang sige, galing. try namin. And then, yung product, and then, dinala namin sa side niya po. Oo. Same pa rin yung, pinatikim. yes po, pinatikim. Same pa rin yung nangyari. So, Ang okay. galing. May hidden, may hidden talent Yes pala po, si Ma'am Honey. Yes po. Oo. Pero si Ma'am Honey ba talagang marunong siyang magluto Yes po. or mag-bake? Oh, yes po. Masarap na po siyang magluto. So alam na talaga ni Ma'am Honey yung taste, yung perfect taste. Yes Kasi po. syempre, di ba, merong ibang nagluluto pero hindi swak sa panlasa ng iba. Yes po. Ang galing. So sir, yung nag-start kayo ng business 2020, Yes po. a little bit nga before pandemic. Yung mas Oo. naglala yung pandemic. Oo, di ba? So, pag-start ninyo, what do you have in mind? Yung nagsa-start kayo ng business? Yung nag-start kami, nasa isip na namin is to survive lang po talaga. Kasi dating banker si wife, ako sa car industry. Oo. Then, yung nag-stop lahat. So, yung pag-ano namin na i-start is to survive lang po. To pay bills. Okay, so that was, sir, tawag nito, nag-pandemic muna, tapos nag-start kayo ng negosyo? Yes or... po, siguro yung pandemic, mga 2 months na nag-start and then palala ng palala yung mga ang galing. So you really took the risk na kahit pandemic na, nag-start pa rin kayo ng negosyo. Yes po. Ang galing. Parang sabihin natin, very untimely man ito. Totoo So yun po. how did you overcome? Dahil nag-pandemic na, kakastart pa lang ng negosyo. Yung ibang mga negosyo at that time, nag-close, di ba? Yes po. Nagseserahan and all. Pero kayo, pa-start. Yes po. Siguro yung nagiging idea namin, based on our experience po, pinaka-first namin ginawa and then nag-start na yung mga orders sa mga from strangers na po. So, to overcome, yung we have our own delivery services. We offer our own. Nung time na yun. Yes Kasi po. kailangan, di Kailangan. ba? So, paano nyo po ni-market yung inyong product? Siguro, actually ma'am, yun yung isa sa mga mahirap na without any idea na may business, pala yung sa internet, ganun. Yung gano'n. Ang ginawa namin,
nag-try kami magawa ng page. Actually, si customer pang nagsabi na Nag-suggest. magawa kayo ng page, hindi lang po number. So, doon. Ganon. So, social media. Social media Yes, talaga. Ang galing naman ng social media. Sa packaging, sir, paano kayo nagkaroon ng idea naman sa packaging? Dapat ganitong color, ganitong... Kasi, Okay. di ba, Yes, po. when we do branding, importante yan, di Yes, ba? po. So, sino pong nag-suggest or pangalan. nag-decide? Actually, ano yun, yung kasagsagan ng pag-boom ng yung isang teleserye sa Netflix. Yes. Pero kami mismo, hindi kami nagasubaybay. So, nilagyan lang namin ng pizza para ang galing. Oo. Tapos yung regarding naman po sa packaging, hindi pa po ganito. We used chipboard. Chipboard. Ako po yung gumagawa. Si wife yung nagamasa. So, kayo lang talaga ni wife. Kami lang po dalawa. Ngayon, sir, 2 or 3 years, no? Yes po. Fast forward tayo sa present. Kumusta na ang inyong production? Awa ng Diyos. Always na po may deliveries. Everyday po kami open from 9 a.m. to 8 p.m. So, awa ng Diyos, tuloy-tuloy na po. Dati, sir, meron kayong sa bahay lang ang production, Yes diba? po, sa bahay lang po. Ngayon ba, nag-extend na kayo or may nirerentahan na kayong lugar to massively produce? Yes po, meron na po. We just moved, along the highway lang po sa compound pa rin sa family ni wife. Andun, doon kami nagpwesto for dine-in. Meron na kami dine-in. Ang galing! Yes, so, Meron na talagang resto Yes na po. sinasabi. Ang galing naman. It's a house. Ay, nakaka-inspire naman ang story nila Sir Jefferson and Ma'am Honey. Pero si Ma'am Honey ba? Kasi nakikita ko, ayan, dito na tayo mga kabrigada sa exciting na part, no? Ano naman ang dito? Yung may mga iba-iba tayong tawag nito, variety ng pizza, no? Paano naman nalalaman ni Ma'am Honey na kailangan ito na? Or dadagdag tayo ng ibang taste ng pizza? yes po. Actually, nag-umpisa po kami sa 4 na po na flavors para sa mga pork eater. Yeah. So, meron po kaming all cheese, All ham and cheese. cheese, Hawaiian, at saka all meat. Yun pa lang po yung flavors namin. And then, yung 2 years na po kami, meron na po kasi mga non-pork eater na nag-request. So, andito na yung Ito, makikita natin. non-pork. Mga non-pork po. Meron yung beef pepperoni, meron yung 4-in-1 premium, which is more on beef pepperoni. And then yung classic namin, 4-in-1 classic, more on chicken ham. Chicken ham. Sir Jefferson, magkano yung ganito kalaking pizza kung o-order kami? Okay. Yung natin, meron po kami yung mga regular, which is regular cheese, let's say 165 to 185 po yung magiging presyo natin. 165 to 185. 185, yes po. Yung 185, yun yung premium, kumbaga. Hindi po. Regular pizza. Regular Sorry, pizza. ito yung nakadisplay ngayon, Yes. mga mozzarella po. So, Ayan. it range to 200 to 240 po. Yan. Sir, meron pa bang ibang sizes? Ito yung regular. Meron pa bang mas malaki? Ever since po yung nag-umpisa kami, one One size lang po. Ayun. Yes po. Sa mga katulad kong medyo maparami-rami ang kain, order na lang tayo ng mas marami. Ay, naku, sa bahay namin, nakakaubos kami ng 7 to 8. Ay, naku. Pwede. Good news ba yan? Good news yan sa amin. Ayan. Sir Jefferson, ang sarap naman nito. Matikman nga to mamaya. Sige po. Ayan. Last message po sa mga nanonood sa atin ngayon. Message ko po sa mga nag-uumpisa po, pray kay God. Kung time mo na po. Yes, time na nilang mabibigyan ng mag-prosper, magnegosyo. to business po. Oo. And then, keep, striving and then do good things po. Not only for profit, pero for good intention din po. Good intention, yes. Yeah. Sir Jefferson, maraming salamat Thank you po. kaayo Thank you. for giving us your time at meron pa ikong
full squad. Family. Full support. Ayan. Mga kabrigada, kung gusto nyo kumain ng pizza, alam nyo na. Just contact Sir Jefferson. Daghang salamat, Sir Jefferson. Yes, mga kabrigada, ando na tayo. Special guest, di ay ugma ha. Mga kabrigada, kay diri sa Jensan, ipahigayon ang grand launching sa 2023 Art Caravan. Bisitahon ta sa Picasso of the Philippines. Mao atangan jud ninyo ni mga kabrigada. Time check, 6:59 in the morning. Ayaw mughawa kay mubalik pa ang Brigada Mornings. Brigada Mornings. Gutan ang usaping pang estudyante. Kinsa ba diri ang wala pay social media, no? Imposible mga kabrigada kay tanan-tan nagagamit na gid ani adlaw-adlaw. Especially no natay pa-reminder sa ato mga estudyante on using social media and technology responsibly. Ayun, mga mamshi, kamo ba? Are you using your social media with responsibility? Yes, dapat. Kasi hindi lang naman tayo ang bumabasa ng ating mga post. No, I make sure talaga, Nars and Mom's Cat, that when I post on social media, nakaka-bless sa ibang tao. Kumbaga, na-inspire din sila. If they're having a bad day, pagbasa nila nun, ay, buti na lang nabasa ko tong post na to ni Karil. at na maraming beses na, so dapat be responsible talaga. Ito naman, ipa-reminder naman natin ito sa mga estudyante natin na they need to use their social media with responsibility, no? Kasi nga dapat responsible tayo, dapat account natin yan, especially mga mamshi doon sa mga personal na mga informations natin. Tama. It's very true sa mga estudyante nato karon kay very vulnerable magina sila sa mga situation, kini nga mga moment murag ang ilahang life nakatuyok lang yun sa social media. It's because even sa education, 'di ba? Tanan-tanan makita na sa social media. But of course, mga kabrigada, we have to be responsible gyud sa tanang makita nato. Dapat kabalutan mo filter lalo na ni sa mga estudyante kay dira po nagasugod ang mga ginatawag nato na depression, anxiety. So dapat kabalutan mo filter kung unsa lay nakita nato, dili nato ipasulod sa ato ang utok, no. We have to let go. Okay, nakita nato kay actually ang tinuod ana ang makita nato sa social media, it's only the top of the iceberg. So sa mga nag-post po sa social media, kana mo bitaw nga dili daw dapat gina-post sa social media ang term nga suicide because you're giving them the idea. Mao na ilang ginaingon mga kabrigada. But, mauni siya nga, dira mo sulod ka tong small bitaw nga tagline na think before you click. No? Mo think yun, ayaw sa gipataka o bisag unsa nga mga postings dira mga kabigada, you have to be responsible. Ayun. And especially, Ma'am Shikato, we need to be careful. Katong giingon ako ganina nga, katabi taw sa information, no? Yes. Do not share your password, no? Do not share your personal information sa imuhang mga friend or bisag sa imuhang boyfriend diha. Kay usually magud mao nang ginaawayan, di ba nga? But di man mo ihatag sa ko ang password. Basig naa kay iba dira, ana agud no? But then again, it's your account. You have the privacy, di ba? Mga kabrigada, importante kay na no nga makabaluta sa ato nga limitations when it comes to social media nato. And syempre katong ganiha giingon nato nga it's also used by students for their academic purposes. Okay pud na kaayo when we do research no sa mga na. But we need to be careful also dito sa mga websites na gina-search nato, na ginaadtuan nato kay naay mga fraud karon, di ba? Naay mga fake news, naay kanang mga viruses na pwede pud makasira sa imuhang mga information. And very careful mga kabrigada when someone collates your data and personal informations, naku, matingala na ka nga nung gakulate man sila sa mga information na no nga wala man unta sila connection sa imuha, and then dili jud ka basta-basta maghatag lang. Yeah, mao na very important that we also learn about our privacy. Ayun. Yung privacy settings, wala akong alam masyado dyan, pero nung time na daghan makita na scam sila, ay gi-check na ako. Learn, no, mga kabrigada, let's learn our privacy settings and review them often. Dapat kabaluta, no, kung para asa ni dapat nato i-hide ang mga ingani ng mga butang, like contact numbers, no, kay para dili ta basta-basta lang dahil inayuban gapangay kwarta hadlukon pa ka. Oo, ayun. Gapangitabo na, no, sometimes ako mga friends, they do not put their real name sa social media o ilang real nga nawong kay lisod na, no. Actually kanina lang Ma'am Shikat, si Ma'am Sharp kanina paglabas ko sabi niya, "Sir, Nars talaga ang pangalan niyo?" Sabi ko, "Hindi po, hindi po." Siya kasi nakalagay sa Facebook, Nars. Pero Nars po kayo.
Another maidagdag ko lang dito, no, with regards kaning sa mga katugiingon ni Ma'am Shikariel na review yung mga policies, yung tagging, no, naan man tayong two-way factor authentication, no. Mas nindot to siya mga kabrigada na i-activate ninyo to siya, especially sa mga students, para kabalo mo kung naay mo lagi na ubang tao, kay dili man na siya basta-basta makasulod kay mo, ano man na siya dito, mo sync man na dito siya sa imuhang number kung nilag-in bagid ka sa Or you site can na connect ni. your email. And another pa-tips would sa mga estudyante, please, ayaw gid butangi kung asa mo, kana, di ba na may location? Yes. So, ayaw gid butangi mga kabrigada. Ako nag-post kong location kanang ano na, kanang a day after, no, dili ka tong at the moment. Yeah, oo, dahil may mga mahilig mag-ATM. ATM. Ay, naaday siya sa ingani. ATM pero kahapon pa pala yun. Diba? Dapat ganun lang mga kabrigada. Do not share, no, your personal information. Ayaw dyan tanan-tanan. Although it's okay to share, no, pero dapat ka nang dili pud na ingon na ka ng all of your life na information na gikan pagkabata nimo hantod karon naa na dito sa imong social media account, no. Kaya ang ubang mga tao magud mga kabrigada, i-target ra kanila ana, no, wala ta kabalo nga dahil sila masamang balak sa imo, especially sa mga students karon, no. We need to be careful when it comes to posting on our social media, giving informations. Kaya ang uban baya nato dira, di ba? You have 5,000 friends on social media. Pero in real life, you only have pila lang, 100 or 5. Diba? Not all your friends. Yes. Diba? Not everyone nga nag-heart or like sa imo are actually liking you. No? They don't, it doesn't mean na, I like Kuya. Kato ganing Ma'am Shikariel, itong giingon na sa nag-My Day ka, di ba namantay ka ng My Day sa social media. So nag-My Day ka sa social media, ang views ana niabot og 500 pesos. Ay, 500 pesos. 500 views, mga kabrigada. Pero ang niliak lang dirag heart, only 100 lang. So, di ba, dagang nakakita sa imuha, dagang nakanotice sa imuha, but not all like you. Yeah, and sa itong mga parents pod nga nagatanaw karon, no, Narstard and Mom's Cat, na atay, we also have to be responsible pod sa itong mga anak, i-monitor, dili por labi na gitagaan og cellphone, no. Let's monitor and set limits sa itong mga anak. Like, unsay gina-post, ako gina-check ko talaga ang post ng aking anak, no. Sana naman wala siyang ibang account. Ay, wala pa kang gi-block. Oo, like for example na, "Hoy anak, bakit ganito ang post mo? Parang hindi maganda." No, it would reflect who you are. So, please delete it. Laging ganon. Pag hindi naman, pag sobra na ha, of course, he has the liberty to post kung unsa man yang ganahan, pero with, dapat, limitation. Yan. Ma'am Kat, ikaw ba, sa mga anak mo, paano mo sila nililimit sa kanila? Wala pa sila yung social media. Ay, buti naman. Pero style karon sa mga estudyante, Except lang gina-block for ang mga the, parents. Oo, or may ibang account. Ayan, ang iba naman kasi mga kabrigada, gumagawa sila ng account for their kids using their name. Para makalag-in pa rin sila. Pero ako naman, it's more on, bata pa kasi mga anak ko, 5 and 6, but of course, may mga mommies talaga na at that early age, they expose na ang anak nila sa social media. Ako, I don't want to. So, ang ilahang, ako ang style lang is, katong ilang ginatanaw lang is the YouTube. Tapos, naalan sila yung screen time. Yan, galang. Nasusunod naman. Nasusunod naman. Which is very good. Authoritarian ako. Dapat masunod ang gusto ko. Ako yung mga friends na pag mag-by day or pag mag-post, okay lang na, i-post na ninyo, naka-block mo na ako, mama. Ay, may gano'n. Para di makita. Sa mga estudyante, ha? Sa mga estudyante, sa mga style nila, mga igunana, naka-learn po ko igunana. Ito din ha, sa mga estudyante na nagatanaw karon, no, especially at their age, kani magud sila ang mga rumor ka ng uhaw bitaw nga. Ibig sabihin, pagdagan og likes, pagdagan nag-heart, popular to sa school. But pasabot, daghan ganahan sa kuan, no? Don't be a social media whore, no, mga kabrigada. Kailangan po na, katama to giingon ni Third, so ni Ma'am Shikariel ganina na, not everybody is your friend, Yes. no? Dili tanan ganahan sa imo. Ang uban dira is mag-like lang kay makimarites. Ang uban po diha is maki-like lang para ingno na ni-like lang yun siya kay friend mo, especially if you kanang naa siya kwaon sa imuha, naa siya mabenepisyo sa imuha. So, i-filter yun. I-filter mga kabrigada kay dili po na makita nato sa social media is mauna to siya. Yes. And speaking of katong privacy ganina, katong mga kuan, dapat ang ilang mga password di mo unilag ka nga lisod jud kay nauso karon ang hacking of accounts, di ba? Mas pag na-hack imong account, mag-chat dayon, Ma'am Shikat, na kay 5K dira, pa GCash lang. Pwede karon dayon, di ba? So batingala ka, wala man igapangutang si Nurse Sturdy og 5,000. Diba? So, kung may mag-message ka sa akin na nangutang ka ng 5,000, hindi ikaw yun. Oo, pero pag may mga heart-heart, ako yun. Okay, sige.
Ayan, at syempre sa lahat ng mga kabrigada natin, especially sa mga mommies, no, importante nga, ginatanaw yun nato ang atong mga anak sa kung sa ilang lihok sa social media, especially katong mga bata pa. Ug importante sa mga estudyante nga naatay sariling desisyon. No, maayo ta sa desisyon kung unsa ba ang tama, unsa ba atong ipasulod lang sa atong utok. Mao nga kabrigada, very important yun nga bata pa sila na anay mga tarong na mga sustansya, tarong nga mga nutrisyon para ang ilang cognitive development o psychosocial development ma-develop og maayo. Kay inigmuda ko sila mga kabrigada, dili sila maglisod mo decide para sa ilang sarili. Maong diri sa brigada mga kabrigada, naatay advokasya na ginatawag nato na End Stunting Now. Usa ni siya ka silent pandemic na kung asa kung dili nato mahatagan og tamang nutrisyon og tamang pag-alaga ang atong mga anak mga kabrigada, diri na gyud mosulod na inigmugdako sila maapektuhan ang ilahang decision making. Yes. Kay sadto pa ingon nila mga kabrigada, top 10 naa sa top 10 ang Pilipinas sa naay pinakataas na rate sa stunting. Yes, og mga kabrigada, gilusad sa Brigada Group of Companies sa advokasya nga End Stunting Now. Agig tubag ni ining partikular nga isyo sa atong katilingban. Subay sa tagline sa Brigada nga In the Heart of Changing Lives, nga gilusad sa pagsugod sa tuig, ang advokasya sa End Stunting Now nagtumong sa pagpakusog sa pahibalo sa negatibong epekto sa stunting. Abusa mga kabrigada, dungan tamusinggit, End Stunting Now! At syempre mga kabrigada, paday nga gadawat og donasyon ng Brigada Foundation Incorporated alang ato sa mga kabrigada nato nang hinanglan og hinabang. Ug alang sa cash donations, mamahimo ninyo kining i-deposito sa Kabrigada Foundation Incorporated security bank account number na naa sa inyong screen 0000-378400172. Ug alang sa in-kind donations mga kabrigada, ipadala kini sa Brigada Complex, NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug mamahimo usab kamo magpamiyembro aron mamahimo og Brigada Volunteers. Ug karon atoan nato si Narcy sa Manood at Manalo Brigada TV. May papremyo kay manghatag daw siya 500 pesos. Thank you, Ma'am Shika. Tinuod yun na, no? Nga manghatag na punag another 500 pesos karong buntaga. Dili lang sa Manood at Manalo Brigada TV, may papremyo. Karon mga kabrigada, atuan ang bunuton kung isa na po ng maswerte nga pangalan nga makadawog 500 pesos. Hoy, congratulations kay coupon number 07639. Ulitin na ako, 07639. Congratulations kay Barona Leonard. Congratulations! Nakadaw ka og 500 pesos. I-claim ang imong prize diri sa sa Brigada Complex, NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. O mga kabrigada, ato pong i-congratulate ang atong mga previous winners, no? Kay i-claim po nila ilang mga prize diri sa Brigada Complex, NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ayan mga kabrigada, congratulations sa ato mga previous winners, no? O nakadawat na gid mo sa inyo ang 500 pesos. Karong buntaga, atuwa na po i-announce ang winner nato sa atong question of the day. Ang question of the day ganiya mga kabrigada, what is the most romantic movie you've ever seen and why? Yay! Congratulations kay Daphne Conehar. Nakadaog siya og Brigada Products ug ang iyang tubag. Ang iyahang favorite romantic movie kay Me Before You ni Emilia Clarke. Wow! Kay ganahan kaayo ko magpahilak-hilak sa akong kaugalingon. Ay! Wow. Me Before You. Ako bago ikaw? Oo, magandang movie to, Ma'am Shkat. Kung gusto mong umiyak-iyak,
manood ka nito. Congratulations, Daphne! No, nakadaog kag Brigada Products. Ug unsay ang angay buhaton, Ma'am Shka? O syempre, sa mga kabrigada nato na nadaog, especially kay Mom Shi, kisa to pangalan sa Daphne. Si Daphne na nadaog. Uy, hello kay Ma'am Daphne, o ang iyahang kinalamiyahang. Dahil ito siya na Daphne, mga kabrigada, naging guest na mo na diri. Ayan, Ma'am Daphne, kung kay nadaog ka karon ato lang diri sa Brigada Complex, pagdala sa imong valid ID o ang text na gikan sa mua na ikaw gayod ang nakadaog. Ayan. Syempre, sa tarang mga kabrigada nato nga nakatuto karon, atuan sa nato ang atong FB comments. Ayan, may mga nagpag-greet ba? Ayan, mahuhulog na aking eyelashes. Ayan, Brigada Mornings kay Ma'am Cheryl Inanyo nga adlaw-adlaw nagatutok sa atua o syempre kay Ma'am Rachel Luce. Yeah, good morning po sa inyo. Ayan, kay Ma'am Mirna Ortega. Brigada Mornings po sa lahat. Kompleto ang morning ko pag napanood ko kayong tatlo. Wow! The best show po. Ayan, ang di pa. Ayan naman si Sir Eduardo. Brigada Mornings for me is forevermore. Dahil merong forever. And may pa-shoutout kay Sir Alberto Batislaon of Barangay Buayan and all teachers of JP Laurel Elementary School and most especially to the principal, Ma'am Ninita Meroy. Brigada Mornings! Ayan, kape daw tayo, sabi ni Sir Eduardo. Masarap na, healthy pa. Galing Max healthy, talaga. Max sarap. Maxal Coffee 8-1 mga kabrigada. O syempre sa tarong mga nag-birthday today, happy birthday! O ako lang i-greet ha, ang mga kabrigada nato dira sa Polomolok na nagatutok sa tuwa, especially dira sa may Palkan banda. No? Ayun. Nahati sa Tupi o sa Polomolok, Palkan. In between. Yeah, in between. Yes. Ayan, happy birthday po, no? Ayan. Ayan. Sa akong kumare na si Karen. I know you're watching. Ayan, happy birthday to That's Jakil. Ayan. Happy birthday. Siyempre, no, nag-birthday gihapon si Attorney Can, no? Attorney Can, happy birthday Belated gihapon! na, Oo. belated happy birthday kay Attorney Can. Actually, may pa-surprise iya ang mga staff gihapon sa iyong office. Wow. Oo. Gipasulo pa si Attorney Can og katong birthday hat. Ay. O, cute kay si Attorney Can gahapon. May mga pa-cake kabrigada. din. Oo naman, Ay, syempre. syempre. O syempre sa tarang mga kabrigada nato, usabi manamilit mga kabrigada magbilin sa misa inyo o gusakan nindot nga motivational note of the day. Ingon pa si Helen Keller, optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Daghang salamat mga kabrigada sa inyong pagkuyog kanamo sulod sa 2 ka oras. At ang iunya ang guban pang balita sa Ronda Brigada alas 5 sa gabi. Ako, si Kath Ilihaytan. Laumi ninyo nga kami magpadayon sa paghatod kaninyo sa mga insaktong impormasyon ug istoryahang maghatod ug inspirasyon matag buntag. At tangi ang di pwede yan unyang alas 4 sa hapon. Padayon sa pag-uswag, tunan nato kanunay ang positibong panlantaw mga kabrigada. Ako si Carol Pizon. Magpadayon ta sa pagbarug, panikaw o sa pagpaningkamot. Adlaw-adlaw nga magpanglimbasog aron lang magatod kaniyo o mga saktong serbisyo alang sa inyo ha mga kabrigada. Sa ngalan sa tibuok puwersa sa Brigada TV, in the heart of changing lives, ako si Nurse Sturdy Santander. Kini ang Brigada Mornings! Amping mga kabrigada! God bless everyone! Brigada Mornings would like to thank Home Solutions Depot Plus, located at Ramos Street, former Lapu-Lapu Street, Barangay Dajangas East, General Santos City. Your dream home starts here.